Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa pangalawang ibig sabihin po ng present perfect progressive tense. So, ibigay ko na po yung pangalawang ibig sabihin nito. So, ang gusto pong ipaalam ngayon ng present perfect progressive tense ay ipinapaalam niya kung gaano po katagal isinasagawa ang naturang aksyon na nag-umpisa po yan sa nakaraan. Patungo ngayon. Okay? Na ang ibig sabihin ng patungo ngayon, hanggang ngayon po, ginagawa pa rin o isinasagawa pa rin ang naturang aksyon na maaaring magpatuloy sa susunod na panahon rin. So, yan po yung ideyang maibibigay nyo kapag ginamit nyo po yung pangalawang ibig sabihin ng present perfect progressive tense. So, magbigay po ako ng halimbawa. Inaayos niya ang kotse simula pa kahapon. Yung yesterday, sa Tagalog kahapon. Okay? Simula pa kahapon o simula pang kahapon. Kayo na lang pong bahala kung yung pa, lalagyan nyo ng ng sa dulo o wala. Okay? So, pag yan ay in English po natin, kung yung niya po ay lalaki, edi he ang gagamitin natin. He has been fixing the car since yesterday. Ganyan po ang tamang pag-Ingles sa inaayos niya ang kotse simula pang kahapon. Okay? Na kung mapapansin nyo, sa Tagalog na mensahe natin, ang ideyang ibinibigay po dyan ay binibigyan po natin ng diin kung gaano katagal isinasagawa yung naturang aksyon. At yung aksyon pong isinasagawa ay yung pagsasaayos nitong kotse. Okay? So, kung ganyang klaseng ideya po ang gusto nyong ibigay, ito pong present perfect progressive tense ang kailangan nyo pong pagbasihan sa paggawa ng inyong English sentence. Okay? Na ang ibig sabihin po, kahapon, magpahanggang ngayon na sinasabi ko sa iyo, itong Tagalog na mensahe natin, ay patuloy po ang pagsagawa nitong aksyon na pagsasaayos nitong kotse. Yan ang sitwasyon. At maaaring magpatuloy pa po sa susunod na mga panahon kung hindi mayayari yung kotse ngayong araw na ito. Okay? So, yan po ang sitwasyon. Okay? Para sa present perfect progressive tense. Ngayon, magbigay pa po ako ng isa pa pong halimbawa. Ito naman, sa taas. Binabasa ko ang libro, lagpas na ng 1 oras. So, ganyan katagal ko binabasa yung libro. Kasi yung libro, sobrang kapal. Nakakalagpas na ako ng 1 oras. So, kung mapapansin nyo, ang binibigyan ko ng diin dyan ay yung haba ng panahon na isinasagawa ko yung aksyon na pagbabasa nitong libro. At para ma-English natin ng tama, dito tayo babase sa present perfect progressive tense. At pag in-English po natin yan, I have been reading the book for over an hour. Yan po yung tamang English. Na kung mapapansin nyo, ibinase po natin sa present perfect progressive tense. Ngayon, ganito po, yung inyong Tagalog na mensahe, kung mapapansin nyo, hindi po, salungat po sa tamang pagkasunod-sunod para dun sa English sentence natin. Salungat. Tingnan nyo, nauuna po dito yung binabasa. Kasi yung binabasa po, pag in-English nyo, ito pong reading. Di ba? Yung binabasa, reading yan eh. Tingnan nyo, nandito nandito na po sa pangatlong posisyon. Kasi ito pong pangalawa, auxiliary verb po yan. Itong have been. Tapos yung una, subject po yan. Yang ay na yan yung subject ko pinag-uusapan natin. At yan po ay yung ko. Kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng pagkasunod-sunod ng mga salita sa Tagalog at English. Para may tama nyo po itong Tagalog na mensahe nyo,
dapat po ang iuna nyo ay yung pinag-uusapan natin. At ito pong kung sino po yung bida. At ang bida po dito ay itong ko. So, yan muna yung i-English nyo. Di yan yung I. Saka nyo isusunod yung auxiliary verb nyo po na have been. Okay? Saka pa itong binabasa. Kaya nasa pangatlo siyang posisyon. Okay? So, gusto ko lang din ituro po yung tamang pagkasunod ng mga salita pag itatranslate nyo na sa English. So, para malaman nyo po na pangalawa po agad yung auxiliary verb, ito po yung inyong pagbasihan. Pag ang ginamit nyo po ay ko, ang gagamitin nyo po ay have been. Yan po agad ang isusunod nyo. Pag gumamit kayo ng nya, ang gagamitin nyo naman ay has been. Yan po agad ang isusunod nyo. Ilalagay nyo po sa pangatlong posisyon yung mismong aksyon na isinasagawa. Okay? At dapat i-spelling nyo na may ing sa dulo. Kasi, pag sinabi progressive, yan po ay nagpapakita ng patuloy na pagsagawa ng aksyon. At pag nagtuloy-tuloy yan, ibig sabihin paulit-ulit. At kung mapapansin nyo, binabasa, ibig sabihin, inuulit natin yung pagbabasa. Diba? Pag in English mo binabasa, pag tinignan mo sa dictionary, may ing po yan sa dulo, kaya naging reading. Okay? Yung inaayos, fixing. Yung minamaneho, driving. Yan po ang dahilan. Okay? Sa kanyo pa po pala, ilalagay sa dulo itong mga complements natin. Itong ang libro, ang kotse, ang tricycle, ng TV. Puro po yan sa huli na. Ang kailangan nyo lang pong tandaan ay yung subject muna, yung I, tapos yung auxiliary verb, tapos yung mismong action na isinasagawa. Tapos yung natitirang mga salita nyo sa Tagalog, iuhuli nyo na po yun. Okay? Yun ang tatandaan nyo, ha? So, kung nakukulangan po kayo ng pronoun dito, ito po yung maaari nyo pa pong ibang gamitin. Kung gusto nyo gamitin ay they, edi sila po sa Tagalog. Okay? Kung gusto nyo pong paltan itong ko ng nya, pwede rin po, pagpalitin nyo, pwede rin pong mangyari yon. Kaso, pag pinaltan nyo ng nya, yung ko, edi ang gagamitin nyo po ay maalin man sa he o she. Basta yung he, lalaki, yung she, babae. At saka makikitandaan na rin po yung mga adverbs of time po natin. Ito pong nasa baba na makakatulong po sa inyo para masabi natin kung gaano katagal isinasagawa yung naturang aksyon. Kunyari po, since earlier, simula pang kanina. Pag sinabi nyo naman ay since December, simula pang Disyembre. Pag since yesterday, simula pang kahapon. Pag sinabi nyo ay since Saturday, simula pang Sabado. Pag since morning, simula pang umaga. So kayo na lang pong bahalang mamili dyan. Since you graduated, simula pang ikaw ay nagtapos sa pag-aaral. Since year 2000, simula pang year 2000 o kaya lagyan mo ng oras, pwede rin. Since 8 a.m., simula pang alas 8 ng umaga. So, kayo na lang po mamili dyan kung alin ang gusto nyong gamitin. Okay? So, sana makikipractice po ng maigi itong ating aralin kasi alam niyo naman, ito po ay gamit na gamit. Maraming salamat po.